Praise the Lord. Kamayan mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, you receive your promise from the Lord. Amen. So tayo po muna ay manalangin muli. Amen. Praise the Lord. Amen. So tayo po ay mag-pray, panandalian. Lord, marami pong salamat sa iyong mga pangakong tinugon by faith sa aming mga buhay. At kami naririto, buhay na patotoo, Panginoon, nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa lahat ng mga testimonies na pinaranas mo sa amin, sa iyong pagsama at sa pangako ng Banal na Espiritu sa aming buhay. Lord, mangyari at maganap ang iyong kalooban. That Lord, ang iyong mga salita na maririnig ngayong gabi, hallelujah, ay padaluyin mo lamang sa akin. Lord, ang marinig namin ay ang mga salitang nagmula sa iyong puso. Salamat, Panginoon. Let our ears, heart, and eyes be receptive sa bawat salita na ituturo mo sa amin, and let it empowers us to serve our purpose in life. Lord, maraming pong salamat. So God be all the glory in Jesus' name. Amen. So yakapin mo muna yung katabi mo, gigilin mo, at sabihin mo na mahal kita sa Panginoon. Ay, si Pastor Kuya Jet. Amen. Ay! Praise the Lord. So, palakpakan po muna natin ang Lord. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Commercial po. Amen. So, tayo po ngayon ay nasa ika-siyam na buwan ng taong 2025. Sabi mo sa katayo, Merry Christmas! Ang aga, bare months na pala. Amen. So, napakaganda po ng ating theme for the month of September. Ito po ay Fulfilled Promise. Amen. So basahin po natin ang ating theme verse. Amen. Basahin po natin Matthew chapter 5 verse 17 to 18. Amen. So sabi dyan, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. So everybody say fulfilled. Yan. Fulfilled na ba lahat ng pangako sa'yo? Meron ka pa bang inaantay na pangako? Pangako ng bonus? Salary increment, promotion, visa, job, opportunity. O kaya baby, sa mga nagpe-pray ng baby. Wow, nakikita ko na. Amen. Praise the Lord. Sa nagpe-pray ng car. Amen. Nagpe-pray ng salvation ng family. Amen. Big amen. So, sabi ng Lord in John 14:14, ask anything in the name of Jesus and He will do it. Kaya kapatid, the Lord is telling you right now, lahat ng pangako na pinanghawakan mo, it's now fulfilled by faith. Kasi po pala, ang fulfillment ng promise ay nakadepende sa pananampalataya. Nagsisimula po pala ang fulfillment ng promise when you use your faith. Sabihin mo sa katabi mo, use your faith. Amen. Parang po yung devotion natin nung nakaraan. Praise the Lord. Amen. So sabi po sa ating devotion nung nakaraan, ang victory daw po ay hindi nangyayari during the battle. For example, si Manny Pacquiao, yung kanyang victory hindi nangyayari dun sa mismong match. Nagsisimula po pala yun nung sa bawat training niya. Amen. So sa atin ang mga naka-90 days challenge, hindi lamang po pala sa anniversary day mangyayari ang ating victory. Sa bawat pagsunod mo, sa bawat pag-obey mo sa pinapagawa sa atin, you already receive the victory in your life. Amen. So mahalaga po pala ang ginagawa natin na pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, let's obey the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabihin natin, I believe by faith that the promise of God is now fulfilled in my life. Amen. So, marami pong pinulfill na ang Lord sa ating buhay. Amen. Tama po ba? Amen. Sample po sa buhay ko. Amen. Nung nakaraang mga buwan,
sabi ko po ay nangako po yung amo ko na may i-release na bonus. Sino pong nag-aantay ng bonus? Amen. So, the Lord fulfilled His promise. Nirelease niya po itong September. Amen. Talagang meron pong pinapatestify ang Lord sa atin. Amen. Thank you, Lord, sa release ng bonus. Ngayon, ang sunod na tanong, kapag natanggap mo na ang promise, ano ang gagawin mo sa natanggap mo? Letter A. Amen. So marami po tayong natanggap na pangako. For example, maliban sa bonus, amen, syempre ang una nating gagawin dyan ay dadalhin sa Panginoon ang ikapu plus offering. Amen. So yan po ang mahalaga po, hindi lamang po ang pagtanggap ng promise. Mahalaga po yung kung paano natin isinasabuhay yung pangako ng Lord. Nung nakatanggap ka ng, ano bang natanggap mo? Nung sasakyan, paano mo ngayon ginagamit yung sasakyan mo? Minamaneho daw. Praise the Lord. Amen. Dapat ginagamit natin for the glory of God. Nung natanggap mo yung pangako ng Lord sa'yo na husband, amen. So, nawawala ka ba sa gawain ng Lord dahil sa Kanya? No, amen. Dapat mas lalo tayong mag-init. Nung natanggap mo yung a man of God na pinagpe-pray mo for 5 years. Amen? So, paano tayo ngayon maglingkod kay Lord? Siyempre, sobrang pasalamat mo. Thank you, Lord. Amen? Paano ka ngayon nabubuhay nung natanggap mo na yung promise na yon? Amen? So, mahalaga po iyon sa Panginoon. So, ngayong gabi, tungkol dyan ang ating aaralin. How you live in the promised life. Amen. Ang title po natin ngayong gabi ay Living in the Promised Life. Ano pong pinangako sa atin ng Panginoong Jesus? John 10:10b, I have come so that you may have life more abundant. Hindi lang pala basta buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang Lord sa ating buhay na tinanggap mula sa Panginoong Hesus. Ang tanong, paano mo ginagamit ang buhay na yan ngayon? Tanungin mo yung katabi mo. Paano mo ginagamit ngayon yung buhay na galing sa Panginoong Hesus? Amen. So mahalaga po yon. So basahin po muna ulit natin. Doon po sa verse ng binasa pala natin kanina, yung Matthew 5:17-18. Next slide. Yan. So, ang pinag-uusapan po dito ay tungkol sa fulfillment ng law. Amen. Kasi sabi dyan, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Amen. Paano ba na-fulfilled yung law? In Romans 10:4, sabi doon, Christ is the end of the law. Ang law po, amen, ay ibinaba sa pamamagitan ni Moses. Ang promise naman ay ibinaba through the life of Abraham. Nauna po ang promise bago ang law. Ang law po ay para malaman natin kung ano yung mga maling ginagawa natin. Kumbaga sa mga nag-PD1, salamin. Amen. Dito mo makikita kung anong madumi sa mukha mo. Dito mo makikita kung ano yung mga maling ginagawa mo. Kasi kung hindi mo nalaman na may law na bawal pala ang magnakaw, akala mo okay lang. Pero dahil merong batas na bawal magnakaw, nalalaman mong mali yun. Amen. At dahil po walang makasunod sa lahat ng law, malalaman po natin that we need a help. Amen. Praise the Lord. So basahin po natin yung Romans 8:3. Ito po, Tagalog. Want to go? Ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan at sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Amen. Sino daw pong tumapos sa kapangyarihan ng kasalanan? Amen. Ang Panginoong Jesus.
Amen, praise the Lord. So remember nung nagkasala yung unang tao, si Eva at Adan. Amen, diniscuss to ni Pastor nung nakaraan. Kung naririnig tayo ni Eva at Adan, sasabihin na naman, ako na naman. Ako na naman ang sinisisi. Pero sa kanila nagsimula, amen. Nung nagkasala sila sa Panginoon, mababasa natin yan sa Genesis chapter 2, verse 17, kung saan sabi nga ni Pastor nung nakarang preaching niya, amen, na huwag kakainin ng bunga na nagmumula sa puno. Sabi ni Ma'am Sheep, bunga daw, hindi prutas. Na nagmumula sa puno na nagbibigay ng karunungan. Amen. Pero ano nangyari? Sumuway sila. Tama po ba? Amen. Sa kaisa-isang utos ng Lord, hindi po nila nagawa. Pero may ginawa pong solusyon ng Lord. In Genesis chapter 3, verse 15, basahin po natin. Amen. Nakikita niyo po ba yung seed na nanggaling sa woman? Diyan po unang ipinakita ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Na merong tinatawag na the one who will bruise the head of Satan. Amen. Alam niyo po kung titingnan niyo yung buhay ni Adam and Eve, bago pa lang sila pinanganak sa mundo na to, blessed na sila. Pero kahit pala gaano ka ka-bless, pwede pa ding magkamali. Hindi nila napagtagumpayan yung temptation sa buhay nila. Bakit? May kulang. Amen. Jesus is the fulfillment of the seed of the woman that will bruise the head of Satan. Yung bagay na hindi nila napagtagumpayan, pinagtagumpayan ng Panginoong Jesus. Na kung maalala nyo, sino dito naka-prayer and fasting? Amen. So kung binasa natin yung Matthew 4, doon natin makikita kung paano pinagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang bawat temptation sa buhay ng isang tao. At kung napagtagumpayan niya, mapapagtagumpayan mo din. Bakit? Sabi po sa 1 John 5:4, ano pong sabi dyan? Basahin po natin. One to go. For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. Amen. For every child of God defeats the evil world. Are you the child of God? Ano po ang sabi sa John 1:12? For as many as believe Him, to those who receive Him, them He gave the right to become. Yan. Kung anak ka ng Diyos, kahit ano pang ginagawa ng kaaway sa buhay mo, victorious ka. Amen. Kaya kapatid ko, may pinagdadaanan ka right now, mga temptation sa buhay mo, o kaya sakit, karamdaman na pinapasok ng kaaway sa buhay mo, o kaya naman ay mga magnanakaw sa pamilya nyo, kapatid, you are overcomer. You have all the power and authority to trample down the snake and scorpion, to cast the demons, to cast the evil works in your life. Tanungin mo yung kapatid mo, ginagamit mo ba yung power and authority na yon? Praise the Lord. Amen. So, ito po ay paalaala sa atin na hindi po tayo pwedeng palaging victim. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka victim. Victor ka. Amen. That is the power of our Lord Jesus Christ sa ating buhay. Amen. Without Jesus, hindi talaga natin kaya. Hindi nga napagtagumpayan ni Adam and Eve. Pero now that Jesus Christ lives in you, it makes a difference. Magkaiba yung buhay mo ngayon at noon. Kung dati okay lang na lagi kang biktima ni Satan, biktima ng kasinungalingan niya, ngayon hindi na. Why? Because you have the Word of God. That you have the Holy Spirit that always reminds you kung ano ang sinasabi ng Lord. Amen? Yun po ang masarap, may pangako ang Panginoong Jesus sa atin. He will not leave you an orphan. He will give you the Holy Spirit that will remind you everything na sinasabi niya. Kasi ang tao, natural, makakalimutan talaga. Naalala niyo pa ba yung kinain niyo kanina? Parang mabilis makalimot ang tao, pero dahil sa banal na spirito, ipapaalala niya kung anong kinain mo. Is it the Word of God or it is the word of the world?
Amen. So, palagi po tayong nire-remind ng Holy Spirit to come into the secret place, to pray to the Heavenly Father, to kneel down before Him, and to worship Him in spirit and in truth. Sino pong nakakaranas ng ganong pangungusap mula sa Holy Spirit? Naku po. Amen. Kung hindi nyo po yung nararanasan, tanungin nyo po yung sarili nyo, baka sarado ang pinto nyo sa banal na Espiritu. Amen. Kasi po ang Holy Spirit, lagi po yan nagwi-whisper. Bakit po whisper? Kasi gusto niya close siya sa'yo. Gusto niya yung attention mo palagi. Amen. Kaso minsan tayo ay maraming media. Ay, sorry po. Maraming distraction, hindi lang po media. Amen. Pero ang gusto ng Lord, focus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang Lord. Amen. So makikita po natin na yung bagay na hindi napagtagumpayan ni na Adam and Eve ay napagtagumpayan ng Panginoong Jesus. And it only implies that kung wala yung Panginoong Jesus, amen, hindi natin mapapagtagumpayan kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon. Kahit gaano pa pala tayo ka-bless, if we are not founded in Christ, madali lang tayong mananakawan ng kaaway. Papayag ba kayo na ninanakawan lang kayo? Amen. So, dahil sa pag-aaral natin ng Word of God, natuto natin isuot ang armor of God. Sino pong nakasuot ng armor of God ngayon? Praise the Lord. So natutunan din po natin na gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus when you are casting out sickness in your body. Yung mga kasinungalingan na pinapasok ng kaaway sa buhay mo. Amen. Sabi nga sa devotion natin today, speak. Amen. Magsalita daw tayo at yun ang mangyayari. Praise the Lord. Sa devotion natin kayo, sino pong nag-devotion na? Amen. Praise the Lord. Amen. So, mahalaga po pala na isinasabuhay natin yung mga natututunan natin. Kasi kung di mo sinasabuhay, sayang. Amen. Ikaw lang din yung nananakawan. Amen. Alam niyo po ang Panginoong Jesus, hindi lamang po pala, doon sa binasa kanya ni Brother Joel, hindi lamang po blessings ang inirestore niya sa atin. Hindi lamang po restoration ng relationship sa ating Ama. He also give you the power and authority. Para po, pag na-restore na yung blessing sa buhay mo, you know how to take care of it. Alam mo kung paano gamitin yung power and authority na ginamit sa'yo ng Lord para hindi ka na pwedeng nakaw-nakawan. Amen? You're on guard. Amen? So, dapat palagi mong ginagamit kung ano yung tinuturo ng Lord. Amen? He give us the power through the Holy Spirit. Amen? So, kinakausap po ba natin ang Holy Spirit? Ano po sinasabi natin? Amen. So, mahalaga po ang intimacy sa Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit po, siya po yung sealed natin. Siya yung proof ng ating salvation. Kaya hindi po dapat natin pala basta-basta dapat ini-ignore ang relationship with the Holy Spirit. Amen. For example po, sa aming relationship ni Love. Amen. Siya po ay isang promise ng Lord na natupad. Amen. So, ngayon, ang tanong, nung natanggap ko na ba yung aming relationship, natanggap ko na yung aking man of God, paano ko iingatan ngayon yung relationship na yun? Amen. Hindi naman most of the time, may mga times na sumasama po yung loob ko kasi medyo attention seeker po ako. Lalo na kapag mansari, gusto ko po ay siya'y tatawag o kaya magbi-video call. Ang kaso, minsan malimit ay hindi. Minsan po busy, alam niyo naman po yung tao na yun. Kahit dito, madami po siyang ginagawa. Pero ang kinakatapo ko po minsan ay kahit wala naman po siyang ginagawa, hindi pa dinatawag. Naiiyak po ako sa mga ganong panahon. Pero hindi ko siya inaaway. Nag-ano po ako kay Holy Spirit po ako nagsusumbong. And the Holy Spirit reminds me and revealed to me
Na it could be, yung mga time na ini-ignore ko ang Lord, yun yung nararamdaman ng Lord sa tuwing ini-ignore ako ni Love. Yun po yung revelation sa akin ng Lord na kung ano man po yung nararanasan ko kay Love, amen, ay maaaring yun din yung manifestation ng relationship ko kay Lord. Kaya napaparepent ako kay Lord. Lord, I'm sorry sa bawat pagtawag mo ng prayer na hindi ako tumugon. I'm sorry kung gusto mo palang magka-video call tayo or magkaharap tayo, pero hindi ako sumisipot. So sa tuwing may ganon kaming issue ni Love, ang tinitingnan ko na lang, paano ba ako makiharap kay Lord? So relate po pala ang sitwasyon natin sa mga tao at relationship mo kay Lord. Kung paano mo nararanasan yung blessing sa ibang tao, ibig sabihin nalulugod sa iyo ang Lord. Amen. Dito po sa ginawa ng Panginoong Jesus, amen, siya po yung umako ng kasalanan na dapat tayo ang makakaranas. Tama po ba? Alam niyo po, naranasan ko po yung ganyan. Yung nagkamali ako, pero may umako ng kasalanan ko. Ako po ay electrical engineer po talaga ako. Pero may nangyari pong shifting at napunta ako sa waterproofing. Totally magkaibang division. Kung dati sa design ako, ngayon sa QS na. So, I started from zero. Wala akong kaalam-alam. Pero, pag nga nag-ask ka sa Holy Spirit ng wisdom, matatanggap mo yung wisdom. Pero, nung una ko pong taon sa waterproofing, ako po ay nagkamali. Nagkamali po ako ng calculate. Ang worth po nung pagkakamali ko na yon ay 115,000 dirhams. Nabanggit ko po yung kay Pastora nun. Minyela, ang laki naman. Pero, you must start to declare. So, nag-declare po ako noon at nag-pray. Alam niyo po yung nangyari? Kasi haharapin po ng amo ko yung CEO doon. Hinahanap nila yung ganong klase ng amount. Tapos, pagkatapos po nila mag-usap, lumapit po sa amin yung amo ko. Sabi nung amo ko, next time, don't do this, okay? Kasi yung bullet na dapat ay tatama sa inyo, sa akin tumama. Grabe. Alam niyo ang nakita ko po doon, yung pag-ibig ng Lord sa akin. Amen? Yung sinalag niya yung bala na dapat sana ako ang mapaparusahan. Sana tanggal na ako 100,000 na wala. Amen? Pero alam niyo po, napakabuti ng Lord. Kahit ganun po yung nangyari, hindi po nagpakita ng galit ang amo ko. Ganyan ang Lord sa'yo. Kahit anong nagawa mong pagkakamali, sasalagin niya yung kaparusahan na dapat sa'yo at lalo ka pa niyang pakikitunguhan ng mabuting bagay. Sabi nga, your goodness leads me to repentance. At dahil doon, mas lalo kong pinag-aralan tong trabaho na to. Hanggang sa, alam niyo yun, dati kung nararanasan kong ma-redundancy letter, 2 beses ako nakatanggap ng redundancy letter, ngayon pinromote ako ng Lord. Amen. The promotion comes from the Lord. Nagbigay pa ng salary increment. Nagbigay pa ng bonus na higit pa sa sahod. Alam niyo yung mga ganitong bagay, tawag dito, ito yung mga additional. Matthew 6:33. And all these things shall be added unto you. Kasi ang totoong halaga ng buhay natin ay yung purpose na sinuserve natin. That's the true meaning of abundant life. A life that we are serving the purpose. Amen. So, ang tawag, ito yung pinangako ng Lord, the promised life. Amen. At sa Bible po, merong kahawig ang promised life. Itong promised land. Sino pong nakabasa na ng promised land sa Bible? Ang tawag nila dyan, the land filled with milk and honey. Amen. Alam niyo po ba dati ang iniisip ko sa promised land ay hayahay na buhay. Isang buhay na kakain ka na lang ng kakain, magtatawanan, at magsusot na magagandang damit, lahat kasaganahan. Pero kung titingnan mo, ang promised land is a land filled with milk and honey. Ang milk po ba'y parang tubig lang sa ilog na sasalukin mo na lang tapos iinumin? Hindi. You need to do some work. Kailangan maganyan sa baka, di ba? Ang honey, yan ba'y tumutulo ng parang ulan? No. Kailangan mo makipagbuno kay Bumblebee, kay Jollibee, kay Bumblebee. Sabi, amen. Di ba kailangan mo makipagbuno sa mga ganun bago makakuha ng pulot?
Hindi yan basta na lang bumubulwak na parang bukal. Amen? Ibig sabihin, yung promised life ng Panginoon sa atin, may gagawin ka. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka. Amen? Kasi pinangako na ng Lord na sagana yung buhay mo, pero dapat may gagawin ka. Anong gagawin? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen. So, praise the Lord. So, ibig sabihin, the promised land is not a place of complacency and relaxation. Hindi puro hayahay. But it is a place of constant victory. Amen. Sino po nakakaranas dito ng constant victory? Amen. Praise the Lord. Those who have faith, yun ang nararanasan nila. Amen. Where we can exercise our faith, power, and authority. Yan ang promised life ng Panginoong Jesus. A life with a constant victory, kung saan gagamitin mo ang faith mo and you will exercise your power and authority. Amen. 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 Praise the Lord. So, kung yan ang promised life sa atin ng Lord, at yan ang tinatanggap mo ngayon, ano ang gagawin mo? How will you live in the promised life? Amen. Meron lang po tayong basic na pag-aaralan ngayong gabi. It's called the ABC. ABC of living in the promised life. Kahit si Rosh, alam to, di ba Rosh? ABC. Amen. So, alamin natin kung ano yung A. Ano ba yung kailangan mong unang gawin? Abandon the old life and live in the Spirit. Ano bang buhay mo noon? Dati ka bang prinsesa? O dati kang anak ng konduktor? Amen. Kung anong buhay mo noon, amen, iniiwan yun kung hindi yun nakakapag-glorify sa Lord. Amen. Sa buhay, may mga parte ng buhay ni Abraham na makikita natin kung saan inabandonan niya ang dati niyang buhay. In Genesis 12:1-4, sinabi ng Panginoon kay Abraham, get out of your country. Parang ikaw, sinabihan ka ng Lord, get out of your country, Kuya Jet. Get out of your family. Amen. Bakit? Ano bang klaseng lugar ang country ni Abraham noon? Nasa background po, ang pinanggalingan niya ay Ur of Chaldea na ngayon ay kilala sa tawag na Iraq. O taga-Iraq pala si Abraham noon. Amen. So, parang tayo noon, tayo ay nakatira sa isang lugar kung saan puro paganism. Sinong lumuluhod dito sa kung saan-saan dati? Amen. So, nanggaling po ako sa ganong senaryo. Amen. Luhod dito, luhod doon. Best in religion pa nga. Amen. Pero praise the Lord kasi inalis niya ako sa aking comfort zone. Amen. Inalis niya tayo doon sa lugar kung saan nakala natin ay okay lang kung anong buhay meron tayo noon. Inalis niya ako doon sa mga relasyon na mali. Amen. Kung dati po ay nakikipagrelasyon ako sa kapwa ko babae, inalis po ako ng Lord doon sa ganong senaryo. Amen. So dapat pala, i-abandon mo yung old life mo. Kung hindi ko po yun inabandon na, hindi ko po makikilala sila. Yan. Kung hindi po natin inabandon na kung ano yung mga makasalanang buhay natin, hindi ko po mararanasan itong buhay ko ngayon na pinagpala ng lubos. Hindi ko po mararanasan yung pagpunta ng Switzerland. Yan po ay mga additional ng Lord. Amen. So, hindi ko po mararanasan yung maraming bonus, may salary increment, after salary increment, may promotion. Kung hindi ko po ginagawa yung pinapagawa ng Lord, amen, hindi ko po yan mararanasan. So, ganyan po kahalaga ang abandoning old life. Sabi mo sa katabi mo, abandon your old life. Amen. Pangalawa, so madali lang. Doon tayo sa pangalawa. Letter B. B is for be a good steward. Sabi mo sa katabi mo, be a good steward. Ano ba yung steward? Amen. Stewardess. Amen. Ano ba yung steward? Amen. So, ikaw yung nagkikater, ikaw yung nag-aalaga. Paano mo pinapahalagahan lahat ng natanggap mo mula sa Lord? For example, finances. Amen.
So, sa buhay ni Abraham, may makikita rin tayong nangyari in Genesis 14:18 to 20. Amen. So, basahin po natin. 1 to go. Of God Most High. Verse 19. And he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. And verse 20. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand, and he gave him a tithe of all. Amen. So, ang tithe po, amen, ito po ang kauna-unahang beses na nabanggit ang tithe sa Bible. So, bago pa po pala ibinaba ang law, ay meron ng ginawang tithing itong si Abraham. Amen. So, anong kwento dyan? Si Abraham po kasi ay nagwagi sa isang pagtutunggali. Sa isang war. Ayan. Sila ay nanalo. Ibig sabihin, marami silang nasamsam na mga ari-arian, kayamanan, ginto, pilak, namumulaklak. So marami silang nakuhang ganon. Amen. At anong una niyang ginawa? Amen. Doon nung nakarap niya yung sabi ko nga nung nakaraan, ang sagot ko doon sa answer ay highest priest. Sa high priest lang pala. Amen. Ang ginawa niya ay dinala niya yung ikapo of all. Amen. So yan po ang isa sa mga katuruan ng Lord na pinapractice ko sa aking buhay. Amen. So mahalaga po kasi ang stewardship. Ang napagkakatiwalaan sa maliit ay napapagkatiwalaan sa malaki. Amen. So naalala ko po, amen, yung kauna-una akong pagtatay dito sa church. Amen. Ako po ay nasa Fujairah Mission. So konti lang kami, isang family, tapos sila Pastor Norman at Sis Jen, si Pastor Puan. So sila yung mga nadoon. So nung araw na po kasi na yon, natanggap ko po yung aking sahod dun sa dati kong company. Ang dati ko pong company, delay ako ng 3 months. So yung 3 months na yon plus gratuity, pinagsama-sama. So nung nakuha ko po yon, kinuha ko po dun yung ikapo at nilagay ko po sa envelope. Pero dahil hindi ko naman alam na kailangan nagsusulat pala, basta nilagay ko lang doon. Tapos nung nagcha-check na sila, sabi sa akin ni Sis Jen, sa'yo ba to? Tapos sabi ko, opo, kasi anak dapat nagsusulat. Amen. Sino dito yung nagsusulat doon sa papel? Amen. So doon ako naturuan na dapat pala nagsusulat ng pangalan kasi daw pala pinagpe-pray tayo. Amen. Pinagpe-pray yung lahat ng ating finances. Amen. So nagsulat ako doon. At ng mga prayer, kasi po pala may nananalangin para dun sa prayer items na sinusulat mo. Sino dito may mga natatanggap na answered prayers? May nananalangin para sa'yo. Amen. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng mga taong nananalangin sa atin. Amen. So, dahil po doon, yun ang kauna-unahan, hindi ko na po tinigilan after nun. At hindi ko na po naranasan yung delay na sahod. Sino po dito yung parang may barado, yung parang dapat sasahod ka na ngayon, hindi pa, nade-delay pa na nade-delay. Amen? So yan po yung kinakat ng obedience and good stewardship kay Lord. Amen? So maliban po sa finances, yung buhay na meron ka ngayon, kung ikaw ay galing sa may sakit, pinagaling ka ng Lord, paano ka ngayon nabubuhay? Are you using your life to serve God? Kung pinagkalooban ka ng Lord ng tinig, paano mo ginagamit ang tinig na yan? Doon ka lang pa sa CR o sumasama ka na sa worship? So, kung sino po dito ang gustong mag-join sa worship, magsabi lang po kayo kay Ate Dan. Amen. So kung ang buhay na ni-restore ng Lord, na-deliver ng Lord, amen. Galing ka sa deliverance kung dati, naalala ko dati yung mukha ko, pagang-paga po ito, para po itong mukha, ay pigsa na may mukha. Kung may nakakakilala po sa akin dati, para po akong pigsa na may mukha. Amen. Yung pagka po lahat ng pigsa sa mukha ko, hindi po siya tagawat sa sobrang lalaki.
Amen. At ako po'y nagpa-prayer of deliverance kay la pastor at pastora at naranasan ko po yung ngayong kagandahan. Amen. Paano mo ngayon ginagamit yung mukha mo? Gamitin mo sa pag-share ng Word of God. Amen. So, ganyan natin pinapahalagan kung ano man yung natatanggap nating pangako ng Lord. Amen. So, be a good steward. Amen. At saka, syempre, yung relationship mo kay Lord. Paano mo pinapahalagahan ang relationship mo ngayon kay Lord? Amen. So, mahalaga po yan. Amen. And most especially, dun tayo sa C. Kasi sabi ko nga, ABC lang naman to. Simple lang. Pero malaman. Constant obedience. Kuya Mark. Obedient. Yeah. Constant obedience. Amen. So, kung maalala nyo, in Genesis chapter 22, verse 1 to 4, ang pangako ng Lord kay Abraham sa kanyang katandaan ay magkaroon ng anak. At binigay sa kanya yung anak na yon. Anong pangalan? Isaac. Yan. Nung natanggap niya si Isaac, amen, the Lord asked him to be an offering, burnt offering. Pero alam niyo ba, si Abraham, hindi niya po yun pinagkait. Hindi siya nag-doubt. Walang sinabi dyan na nag-murmur siya. Sino po dito nag-murmur pa din hanggang ngayon? Amen. So, hindi siya nag-murmur. He obeyed. Sabi mo sa katabi mo, obey God. Huwag ka nang mag-murmur. Pag may pinapagawa sa iyo ang Lord, huwag ka nang maraming satsat. Just do it. Amen. Kasi there is power in obedience. At hindi po pinagkait ni Abraham. Dinala niya si Isaac. Ang sabi niya pa nga kay Isaac, dahil sa faith niya, the Lord will provide an offering for him. Amen. Diyan nga niya nakilala si Lord na the Lord will provide. Kasi yun talaga nangyari. Nung time na sasaksakan niya na si Isaac, pinigilan siya ng Lord. At may bigla na lang natupa na nadoon para i-offer. Ganyan po ang Lord sa atin. Kapag meron po siyang pinapagawa, just obey it. Huwag ka nang magdalawang isip. Dapat constant obedience. Amen. So, yung Panginoong Jesus nga natin kahit nado na siya sa kasakit-sakitan ng mga nararamdaman niya, ang sabi niya, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but let your will be done. Kahit masakit ang nararamdaman niya, inobey pa rin niya ang Lord. Ganyan tayo dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan mula sa Lord. Kahit gaano pa kasakit yung pinagdadaanan mo, dapat hindi ka sumusuko. Huwag kang titigil. Tinatry ka lang na distract ng kaaway, pero huwag ka papadistract. Amen. So, ang testimony ko po dito sa constant obedience, even if to the most painful part, ay yung doon po sa death ng aking tatay. Amen. Kung saan yan po yung pinakamasakit na naranasan ko sa buong buhay ko. Yung mawala ng isang ama ng bigla na lang. Amen. So, nung araw na siya ay namatay, amen, may mga nag-message sa akin, si Pastora, si Princess, si Ma'am Shi, and they are encouraging me. Amen. So, sabi ni Ma'am Shi nung huli, huwag mong palalampasin yung mga araw na yan na hindi ka nag-share ng word. And it reminds me na ang buhay nga pala natin is to do the Great Commission. It's not about kung anong pinagdadaanan mo. It's about what God is doing. Amen. So, nung time na sinabi ni Ma'am Shi, sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko kay Lord, hindi ko po kaya. Hindi ko nga po kayang tumayo sa higaan ko. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko nga po kayang umupo. Hindi ko po kayang ibuka ang bibig ko. Hindi ko po kayang mag-share. Pero kahit ganun po yung mga sinasabi ko, the Holy Spirit help me. He empowers me. Umupo po ako mula sa pagkakahiga and I pray to the Holy Spirit. Holy Spirit, help me kasi hindi ko talaga to kaya. Lead me, guide me, empower me, strengthen me. Kasi kung ako lang, isusuko ko na talaga to.
hihinto ako dito. Hindi ko to kaya na mag-isa. But the love of God empowers me. The Holy Spirit helped me. Pagkatapos ko pong manalangin, hindi po ako nag-isip. Tumayo lang po ako at lumabas ng pinto. I asked my mother, Inay, pwede po ba ako mag-share ng Word of God? At nakita ko po doon yung Bible verse na binayaran ni tatay na hindi ko po nabayaran. Kasi ang order po pala sa Shopee, cash on delivery. Nung time na yun, wala po ako sa bahay. Si tatay lang yun na doon. So, siya po yung nagbayad. Amen. Yung Bible verse na yun, talagang nagpo-provide ang Lord ng help. Kung wala yun, anong i-share ko? Parang nabablanko ko. Pero your obedience makes a difference. So, tumayo po ako doon and nag-share po ako. Sabi niya, mag-pray, mag-worship, and mag-share ng Word of God. Nag-pray po ako, tapos nung nagpaawit na ako ng ang tanging alay ko, mabuti na lang at alam ng lahat ng tao. Kasi nung ako umaawit na talagang wala sa tono mula simula hanggang dulo. Yung puro hikbi ang pag-awit. Pero, ang nakita ko po doon, yung pagsama ng Holy Spirit. So, doon lang po ako nakaranas mag-share. Dito po nag-evangelism tayo, tama? Amen? Nag-evangelism tayo mga 1, 2, 3, mga 4 hanggang 10 na tao. Pero doon po nakapag-share po tayo ng higit sa 150 na katao sa loob ng 3 gabi. Amen? So, yung meron mang nawala, merong maraming dinadala ang Lord. It makes a difference. Kung di ako sumunod, ano kayang nangyari? Sino mag-share doon? Amen? So, hindi dahil sa akin, pero kundi dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu. Without the Holy Spirit, hindi natin mapapagtagumpayan yung fear, yung pain, yung hatred, yung mga battles na pinagdadaanan natin. But by the power of the Holy Spirit, mararanasan mo yung pinangakong buhay ng Lord. May pagsubok man, pero you will overcome. Amen. So, dun sa binasa kanina nating verse, dito na po ako magtatapos. Galatians 3:13-14. Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and condemnation by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree in order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles. At tayo yun. So that we would all receive the realization of the promise of the Holy Spirit through faith. Now that you have the Holy Spirit, you are now living in the promised life that He has given you, life with a purpose. Promised life is not a life of complacency, nor a place of relaxation, but a place of rest, where we became the dwelling place of the Lord. A life that we will be the blessing to all nations, doing the Great Commission by winning souls and making disciples of all nations. A life that will be a salt and light to everyone. A life that is exercising the power and authority. A life of a constant victory. A life promise given by God can be received by faith. And if you have faith, now it's fulfilled in your life through Christ Jesus, through the power of the Holy Spirit. So yun lamang po ngayong gabi. Let's live a life in the promised life ng Lord, empowered by the Holy Spirit. To God be all the glory po. Tinatawagan ko po si Reverend Pastor Don to pray for us.